tayo kasi, dinala tayo ni Marcos Jr. sa isang direksyon na kung saan mas lalo tayong naging bihag ng Estados Unidos. So ibig sabihin kung anumang mga policy na gusto nating gawin as it relates to our foreign relations, kinakailangan po na mayroong basbas ni Uncle Sam. So ganun po yung direksyon ng foreign policy na tinahak ni Marcos Jr. In contrast, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tayo ay makipagkaibigan sa lahat at wala tayong kaaway. No? So ganun yung policy at kung ano yung polisiyang makikinabang ang mamamayang Pilipino, yun ang gagawin nating foreign policy. Sa kagaganda ng buhay ng ordinaryong mga. Ayan, hindi ni Uncle Sam o ng Deep State o kung ano pa man, no? Kung sino man nakaupo sa White House. So yun yung polisiya na kinakailangan natin. Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, yung foreign policy natin ngayon, hindi talaga siya tugma sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dapat po nating maintindihan mga kababayan kung paano po na determina yung halaga ng dolyar sa Pilipinas. Kasi halimbawa sa ngayon, ang isang dolyar nagkakahalaga ng 62 pesos halimbawa. No? So yung 62 na yan, paano ba yan na-determina? Yan po ay na-determina sa merkado ng dolyar sa Pilipinas. So sa isang merkado, meron mga gustong bumili at meron din mga gustong magbenta. Ngayon, sa kahit na anong merkado, mga kababayan, kapag kumukonti yung binebenta, nagmamahal. At ganun po yung nangyayari sa Pilipinas. Yung merkado po ng dolyar sa bansa, kumukonti yung dolyar na maaaring mabenta, kaya't nagmamahal. Ibig sabihin, kung dati-rati, ang isang dolyar ay halimbawa 40 pesos kada isang dolyar, ngayon ay naging 62 na. So ibig sabihin, kaya tumaas yung halaga ng dolyar kasi kumukonti. So bakit siya kumukonti? Unang-una, kinakailangan natin ng maraming dolyar para tayo'y makapag-angkat ng krudo. Nagmahal po yung krudo ngayon dahil sa digmaan sa gitnang silangan, so mas dadami po yung kinakailangan nating dolyar para makabili tayo ng krudo. So yun po yung una. Ikalawa, nagmamahal din po yung mga inaangkat natin. So ibig sabihin, hindi lang krudo, yung mga pagkain o kung ano-ano pang mga ini-import natin, kinakailangan din po natin ng dolyar para dyan. So, kumukonti yung dolyar. Hindi nun po yun. Ikatlo, at dahil po ang Estados Unidos ngayon lumalakas yung kanilang ekonomiya, no? Dahil din sa digmaan, tumaas yung kanilang interest rate. Halimbawa, yung mga foreign investor sana na maglalagak ng dolyar dyan sa Pilipinas, hindi na muna sila maglalagak ng dolyar dyan sa Estados Unidos na muna. So, mas dumarami yung mga dolyar na lumalabas kaysa sa pumapasok, mas kumukonti yung supply ng dolyar na meron sa bansa. Kaya nangyayari sa merkado ng dolyar, Jade, nagmamahal yung dolyar. Kaya yan po yung explanation. Pinaka-basic po yan na explanation kung bakit po nagkaganyan, no? ang sitwasyon ng halaga ng dolyar sa ating bansa, Jade. Opo. So, ang pinaka-apektado nito, Doc, madalas yung mga negosyante o yung mga ordinaryong mamimili? Well, lahat po. No? Hindi lang yung negosyante, hindi lang mga mamimili, everybody. Kasi lahat po tayo ay kumukonsumo ng produktong petrolyo. No? Kahit na hindi po kayo nag-commute, hindi kayo nagmamaneho, pero yung pagkain na pinakain ninyo, kinailangan ng gasolina para madala yan sa palengke. No? So kumbaga lahat ng binibili natin, nangangailangan ng crudo. At yung crudo na yan, ini-import natin. So ibig sabihin, lahat tayo apektado kung ano ang takbo ng halaga ng dolyar din sa Pilipinas, yung exchange rate na sinasabi natin. So Jake, hindi lang yan concern ng mga negosyante na nag-import at nag-export. Halimbawa, concern din yan ng mga ordinaryong mamamayan. Ngayon, speaking of ordinaryong mamamayan, Jake, kung humihina ang dolyar, ang piso at lumalakas ang dolyar, maganda rin naman yan dun sa ating mga kababayan na nag-send ng remittance. No? Kasi nga kung nagsasend po kayo ng remittance sa bansa, marami tayong OFW viewers, Jade, no? Kasi yung ating programa na ito, napapakinggan tayo at napapanood tayo sa napakarami mga bansa, ang dami mga OFWs. So yung mga nagsasend ng remittance sa ating bansa, yung mga pamilya nila, nakikinabang yan kapag humihina ang piso at lumalakas yung mga foreign currency gaya ng dolyar. Kaya lang dapat natin tandaan na sa ganitong sitwasyon, kasi nga ang nagda-drive talaga nito, Jade, yung nangyayaring gulo ngayon sa Middle East, no?
bagamat tumaas ang halaga ng dolyar, nagmahal naman ang mga produkto sa Pilipinas sa tumataas ang rate of inflation. So ibig sabihin, kahit na lumakas yung halaga ng dolyar at yung mga remittance na natatanggap ng mga OFW families, naging, kumbaga, mas marami na silang mabibili ngayon out of the same amount of remittance kasi nga, tumaas ang halaga ng dollars. But then, ang nangyari, Jade, nagmahal naman yung mga binibili nila sa Pilipinas. So parang amanos din, no? Parang tabla lang. So kumbaga, back to my point, hindi lang mga negosyante, Jade, ang apektado nito. Lahat po tayo. Po. So dapat seryosohin ito, Doc. Ito ba ay first time lamang na meron tayong umabot tayo sa 61 mahigit 61 pesos yung piso po natin kontra dolyar? Ito na ang pinakamababa sa kasaysayan, Jade, no? Kasi nung yung talagang bumulusok ang napababa ang halaga ng piso na comparable, no, nung panahon ng currency crisis noong 1998. Na kung saan talagang sumadsad yung halaga ng piso kontra sa dolyar, no? Pero hindi umabot yan nung time na yun, hindi umabot ng 62. O kaya lumagpas ng 60. Ngayon lang ito na nangyari. At bakit ito nangyari? Kasi nga, ang ating ekonomiya ngayon ay mas reliant tayo sa importation on almost everything. And at the same time, nagmahal yung produktong petrolyo. And also because din, Jade, because itong nangyayaring gulo sa Middle East, sinasabi ng mga eksperto na this could be the worst disruption sa energy industry ng mundo. Kasi nagkaroon din ng ganitong klaseng disruption at a much lesser scale noong 1970s ng oil price shock. Pero sinasabi ng mga maraming experts na itong nangyayari ngayon, this is by far the worst. So kaya nangyari sa atin kasi nga our economy is interdependent, konektado ang ekonomiya ng Pilipinas sa lagay ng pandaigdigang ekonomiya. Kung ano yung nangyayaring gulo sa Middle East, talagang naapektuhan tayo dahil nga ang laki ng exposure natin sa importation, lalong-lalo na po sa produktong petrolyo, Jay. Sa tingin mo, Doc, aabot pa tayo sa 62 pesos, 63 pesos sa mga susunod na mga araw o mga panahon matapos nga itong kasunod nga nitong pagtaas din o paghina ng piso kontra dolyar? That's a good question, Jade. Nakadepende talaga ito sa kung gaano katatagal itong gulo sa gitnang silangan at kung gaano pa kalalim yung disruption na po pwedeng mangyari. Kasi sa ngayon, may disruption pero sa aking assessment, hindi pa ito malalim. Kasi pag sinabing malalim, yung talaga nagkaroon na ng widespread na pagkasira ng mga oil-related infrastructure sa Middle East. Bagamat ngayon may mga nasira na, pero hindi pa rin ganun ka-widespread kasi nakakapag-produce pa rin sila at nakakapag-deliver pa rin sila. Bagamat kakaunti lang, idinadaan nila sa Red Sea. No, meron silang pipeline ng Saudi Arabia mula dun sa Persian Gulf papuntang Red Sea, dumaan sa gitna ng disyerto. So meron pa rin nakakalusot na kakaunting crudo, pero hindi kagaya nung dati. No? So meron pa rin lumalabas na crudo doon. Pag sinabi kong malalim yung disruption, yung talagang nasira na yung mga infrastructure. So wala pa tayo dun sa ngayon. So kapag ka umabot sa ganong sitwasyon, Jade, hindi malabong baka mahigit 70 o baka 80 pa yan, no? Pesos per $1. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita yan. No? Pero that is a possibility if naging mas lumala palalo yung sitwasyon sa gulo dyan sa Middle East. And nakadepende na ito, Jade, no? Depende rin ito sa kung meron din tayong mapagkukuhaan ng ibang source and whether or not pwede na natin hindi gamitin ang US dollar sa pagbili ng crudo. No? Kasi kapag hindi mo na ginamit yung US dollar sa pagbili ng crudo, halimbawa, gagamit na tayo ng currency ng mga bansa, no? We will be not using petrodollars anymore, hindi na natin kakailanganin yung US dollars. Bababa yung demand ngayon sa US dollars. Yan ang ngayon ang hihila pataas ng halaga ng piso kontra sa dolyar. So, posible pa rin na hindi talaga umabot ng 65, no? Kung this early, makipag-usap tayo sa mga bansa at hindi na natin gamitin ng US dollars. No? Makipag-negotiate tayo na posible na baka kung anong currency yung gusto nila, yun ang gagamitin natin para mas maproteksyonan tayo at by extension, Jade, maproteksyonan din yung ating mga mamimili. No? Yun po yung kinakailangan na isaalang-alang ng ating gobyerno. So kung posible, no, makipag-negotiate sila sa mga ibang bansa na hindi na muna US dollars yung gamitin para mas maproteksyonan po yung ordinaryong mamamayan against sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Pero Doc, ano bang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga ganitong sitwasyon? O yung gobyerno mismo, may magagawa ho ba para kontrolin yung ganitong sitwasyon? Oh, kasi that's a good question. Kasi we have to understand, Jade, kung ano bang mandato ng Bangko Sentral. Ang mandato ng BSP is price stability. So kumbaga, yung presyo ng mga bilihin, kailangan na maging stable yan. Sa ngayon, may evidence na there's a very good chance na talagang sisipa ang inflation pataas. So ibig sabihin, hindi nagiging stable ang presyo ng bilihin. So ang kinakailangan ng Bangko Sentral dyan is mag-intervene sa pamamagitan ng marami siyang polisiya, kagaya halimbawa ng pag-i-increase ng interest rate. Pag tumaas ang interest rate, ang mangyayari niyan is magmamahal yung paghiram ng pera at that would lead to lower demand. No? Bababa yung demand po sa mga produkto. Ang mangyayari niyan is ihihilain yan pababa ang inflation. No? May ganong argument dyan. Another way din ng Bangko Sentral to intervene in markets is indirectly through money in circulation. So pwede siyang magbenta o bumili ng bonds para mapababa yung o para makontrol yung dami halimbawa ng pera na umiikot sa ekonomiya. At ikatlo is mag-intervene siya directly or indirectly sa merkado ng mga iba't ibang currencies, no, kagaya ng US dollar. So pwede ninyong gawin yan. Pero ang pinaka-goal talaga dyan, Jade, no, sa ganyan mga klaseng polisiya ng Bangko Sentral is to stabilize prices. So yun yung sa Bangko Sentral. Kasi alam mo, sa totoo lang, Jade, bagamat ang mga members ng Monetary Board, yan ay appointed ng Malacanang, under the law, yung Bangko Sentral, they have to be independent of the government. Independent yan. So ibig sabihin yung pag-set nila ng interest rate, yung mga polisiya nila, that is independent sa Malacanang, under the law. No, yun yung nasa batas, saka nasa teorya yan, ganun po talaga eh. Meron tayong independent central bank. Ngayon doon sa isang tanong mo naman, Jake, kung anong pwedeng gawin ng gobyerno, halimbawa yung gobyerno ni Marcos Jr., pwede nilang gawin dyan yung mga pagbababa ng taxes, no, para mapamura ang bilihin, kagaya halimbawa ng pagsususpindi ng VAT, no, sa mga bilihin, halimbawa sa mga produktong petrolyo, o kaya yung pagkaalis ng excise taxes, so that is another. And again, ang goal niyan, Jay, is for these products to be affordable at para makontrol yung rate of inflation. Oo, pero Doc, hindi ba sabi mo nga, itong pagbagsak nga ng piso kontra dolyar, ay mas lalong nagpapahirap, di ba, sa gobyerno na ibaba pa nila itong mga presyo ng pagkain, ng langis po natin. Kaya nga, so sinasabi ko kanina, Jade, is isa sa mga solution dito is to negotiate with other countries. Lalong-lalo na yung mga pinagkukuha natin, halimbawa sa China, no? Because China, we're buying refined petroleum from China, for example. Kaya bumibili tayo ng direct na ng langis mula sa Russia, is not to use petrodollars in these transactions. No? Kasi kapag ginagamit niyo yung US dollar, nakakadagdag pa yun sa pagtaas ng presyo. Pero kung gagamitin mo yung currency ng bansang pinagbilhan mo ng crudo, at least ma-eliminate yung fluctuations sa presyo na nanggagaling dahil sa paglakas ng dollar. No? So at the end of the day, favorite ko expression yan, Jay, is ano ba talaga ang magiging mas mahalaga para sa ordinaryong mamamayang Pilipino? O ang pinapahalagahan ng gobyerno is para maging masaya si Uncle Sam dahil ginagamit ang US dollars. No? So kung akong tatanungin as far as policy goes and as far as kung saan tayo dinadala ngayon ng global events, we are being led towards a world, Jade, na kung saan na ang US dollars nagiging medyo irrelevant na. No? Kasi nga, mga bansa, kung tatanungin mo sila, mas gusto nila ngayon na wag gumamit ng US dollar just to let go of the petrodollars kasi nga, ang nangyayari is nakakadagdag ito sa presyo ng produktong petrolyo. And by the way, ang nangyayari rin ngayon is countries are looking for other sources of energy. No? So nandiyan ang Russia, no? Nandiyan yung mga ibang bansa sa Africa, nandiyan ang Venezuela, for example. Even Canada, no? We produce energy din, no? Ang crudo. So countries are searching for other ways and means na para makahanap ng bagong sources of energy and at the same time sa mas affordable na mga presyo. No? So yun yung nakikita ko dyan, Jay. Opo. At bago ko ipasok kay partner Admar, ang epekto naman ito doon sa mga negosyante, sa mga small businesses, no? Mga MSMEs na
dahil nga dito sa paghina ng piso kontra dolyar at maging yung mataas na operational cost, Doc. So possible marami po ang magsasara. Well, sana huwag namang humantong sa ganyan, Jade, no, na kung saan na magkaroon ng paghinto ng economic activity. In fact, sa mga pulisiya ng DepEd, no, nakita ko yung kanilang mga presentations sa Senado as a result of the crisis. Isa sa mga goals nila dyan, Jade, is ma-prevent yung paghinto ng ekonomiya. Kasi ang nangyayari, Jay, kapag ka nagtaas ang presyo ng bilihin, nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, tumaas ang presyo ng mga ini-import natin, no, galing sa ibang mga bansa, ang nangyayari niyan is yung cost of production niyan na ipapasa sa mga consumer. And kapag ka masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin, ang nangyayari niyan is yung mga consumer ay ayaw na munang bumili. No, ayaw, kumbaga nagtitipid na muna sila. Yan yung tinatawag natin na stagflation, Jade. Ang stagflation, yan po ay kombinasyon ng dalawang salita. Ang stagnation, ibig sabihin yung ekonomiya ay hindi na lumalago, naging stagnant na yung ekonomiya kasi huminto ang ekonomiya as a result of these high prices. And then speaking of prices, yung ikalawang word dyan is inflation. Kasi nga tumaas ang presyo. So pag pinagsama mo sila, ang tawag po dyan ay stagflation. At merong posibilidad po mga kababayan na mangyayari yan sa bansa natin. No, yung tinatawag na stagflation. Kasi kung titingnan po ninyo yung paglago ng ating ekonomiya, mababa. No? 3% tayo nung nakaraang quarter. Baka ngayon mas mababa pa dahil din sa crisis. And ang inflation ay sumisipang pataas. So merong malaking chance, Jade, na magkaroon tayo ng sinasabing ng ating stagflation, which I think best describes kung ano yung sinasabi mo kanina, no, na makakaapekto sa mga ordinaryong mga mamamayan, sa mga MSMEs. Hindi po maganda yan mga kababayan kapag nangyari po yan kasi pagka nagkaroon ng stagflation, medyo matatagalan po ang pag-recover ng ating ekonomiya. And again, kung mangyayari po yung stagflation na yan, nakadepende kung magano pa katagal itong gulo sa Middle East na sinimulan ng Estados Unidos at ng Israel. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. No? Dito lang ako sa issue naman po ng atin pong foreign policy. No? Na alam natin, independent foreign policy talaga, sinasabi ng ating konstitusyon. Gaano kalaki po ang maitutulong nito sa ekonomiya? Kung ito talaga ang maipapairal po ng kasalukuyang gobyerno kasi kine-question kung independent ba talaga yung foreign policy natin o may kinikilingan. Pero sa sitwasyon po ngayon, napapabalita na hindi ka basta-basta makaka-import or makakaangkat ng langis mula sa Russia kasi nga may conflict sila with Estados Unidos. Yung mga ganyang mga hindrances po sa atin, gulo naman nila, away naman nila yan, wala naman tayong ano. At sa mga hinaharap po, Doc. Ganito kasi yan, Admar, no? Tayo kasi, dinala tayo ni Marcos Jr. sa isang direksyon na kung saan mas lalo tayong naging bihag ng Estados Unidos. So ibig sabihin, kung anumang mga policy na gusto nating gawin as it relates to our foreign relations, kinakailangan po na mayroong basbas ni Uncle Sam. So ganun po yung direksyon ng foreign policy na tinahak ni Marcos Jr. In contrast, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tayo ay makipagkaibigan sa lahat at wala tayong kaaway. No? So ganun yung policy at kung ano yung polisiyang makikinabang ang mamamayang Pilipino, yun ang gagawin nating foreign policy. Sa kagaganda ng buhay ng ordinaryo natin. Ayan, hindi ni Uncle Sam o ng Deep State o kung ano pa man, no? Kung sino man nakaupo sa White House. So yun yung polisiya na kinakailangan natin. Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, yung foreign policy natin ngayon, hindi talaga siya tugma sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. And alam mo, Admar, itong gulo sa Middle East, no? If anything, bagamat hindi maganda ito sa mga ekonomiya ng mundo, kung nangyayaring digmaan na ito, if there's anything here na positibo, which is napagtanto na siguro ni Marcos Jr. na kinakailangan na niyang lumapit sa China. So in fact, ditong nakaraang araw, no, may mga movement dyan na may mga makikipag-usap, no, sa Chinese ambassador, naging mas malapit yung mga relasyon dahil nga dito sa nangyayaring digmaan na ito.
So if there's anything positive with this war, I think it has kind of cooled down the relations. Kumbaga parang naging, hindi ba, cool down is wrong, it's a wrong word, but mas pinainit, no? Warm, naging mas warm yung relasyon itong ang dalawang bansa. Kasi nga, kinakailangan din natin ng source ng energy, no? Kasi nga, barado ang Strait of Hormuz. So ang China, nagre-refine sila ng petroleum galing sa Russia halimbawa o sa iba pang mga sources, pwede tayong bumili sa kanila ng refined petroleum o galing sa China. Makakatulong yan sa atin. Pero speaking of China, Admar, ang aking basa dito is, if I'm the Chinese government, ako'y mag-iingat dito kay Marcos Jr. Kasi Marcos Jr. has a history of saying one thing and doing another. So parang budol. Parang budol. Budol talaga. Kasi kung ano yung sasabihin niya, hindi niya yung gagawin. So kagaya halimbawa ngayon, makikipagmabuti siya sa China, makikipagmabait siya sa China, and yet, nangyayari pa rin itong mga nangyayari itong gulo dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea. He is being nice to China and yet he's poking China on the other. No? So kung ano yung sinasabi niya dito, iba yung ginagawa. Iba yung ginagawa ng kanang kamay, iba yung ginagawa ng kaliwang kamay. No? Ganyan yung nakikita ko dito kay Marcos Jr. So sa ganyang klaseng paraan ng pamamahala, I highly doubt if the Chinese will take him seriously. Sana naman din, kasi kung makakatulong ang China sa atin para magkaroon tayo ng mas murang source of energy sa ngayon, mas mabuti yan. But honestly, the Chinese should be very careful of him because of his history of saying one thing and doing another at Admar. But sabi ko nga, as long as makakabuti ito para sa ordinaryong mamamayan Pilipino, tong approach na to ni Marcos, so be it, gawin na niya yan. But then again, he should not expect that the Chinese would be enthusiastic. I think the Chinese are forgiving din naman sila. They're Asians, they're like us. These Asian people are generally forgiving people. After the many years of demonizing China and painting the Chinese as the enemy, now ngayon lalapit si Marcos Jr. sa China. No? So just put yourself on the other side. If you were the Chinese government, if you're China, how would you feel? After many years, you have this person demonizing you, and now because nagkakagulo, kailangan nila ng crudo, they come to us. Diba? So, ang China naman mabait yan, pero dapat magpakatotoo din itong si Marcos Jr. And we should not be surprised if the Chinese would take a very careful but yet pragmatic stance as they relate with Marcos Jr. Opo, dito naman po tayo lipat sa naging controversial din na mga bill shock ngayon sa Meralco po. Doc, gaano naman ito po na nakakaapekto sa ordinaryo mga Pilipino, doon sa mga taxpayer? Kasi nagtaka sila na pati pala yung mga tinutulungan ng gobyerno, akala natin tinutulungan ng gobyerno, yun pala, pinapasa lang pala doon sa mga mga consumer din, no? Lalo na yung sa mga lifeline, no, na tinatawag po nila, at iba pang mga bayarin. Pero ang rason naman po dito ng Meralco at saka ERC, sumusunod lang sila dito po sa batas. So ibig sabihin, hindi ba ito pinag-aralang mabuti? Doc, ano sa tingin niyo po, gaano kahalaga itong na ito, usapin po na ito na dapat once and for all masolusyonan po? Kasi matagal na nating naririnig ito. In fact, isa si Senador Rodante Marcoleta sa mga nito noon pa nung nasa Congress, sa Kamara pa siya, hanggang ngayon nasa Senado po, kabilang na ito at nasabon niya siya kamakailan ang Meralco last time sa pagdinig po ng Senado. Alam mo, Admar, ito ay classic example ito ng tinatawag nating corporate greed, pagkaganid ng mga korporasyon, kagaya halimbawa ng Meralco. So halimbawa yung inefficiency nila sa pagdidistribute ng kuryente ay ipinapasa nila yan sa mga consumer. Instead, dapat ini-internalize nila yung inefficiency na yan. So ibig sabihin ng internalization, Admar, is that silang mag-absorb ng inefficiency instead of passing it to the consumer. Bakit? Hindi naman kasalanan ng mga nasa subdivision. Halimbawa, kung may mga nananakawang kuryente sa mga ibang lugar, bakit yung mga taga-subdivision ang magbabayad nun? O bakit yung mga ibang sektor ang magpapasa ng inefficiency ng Meralco? So kumbaga,
ang nangyayari dito is kawalan ng kumbaga kahinaan ng batas, no, na para makorek itong sitwasyon na ito. And this gives us an opportunity to actually review the relevant laws sa kaso sa prangkisa ng Meralco, kasi franchise yan, Admar. Ano? So ibig sabihin nito is meron pa rin paraan para mabago yung batas. Yung mga batas na yan, hindi yan set in stone na kapag ka nasulat na yan, hindi na yan pwedeng mabago. Ang mga batas na yan ay pwedeng amyendahan. No? So yung nangyayari sa Meralco is corporate greed. In fact, Admar, Meralco posted historic highs in terms of profits. No? Kung yung kinikita ng Meralco ngayon ay posible nasa mga pinakamataas nila sa kasaysayan ito in terms of profits. And yet makikita natin na yung inefficiencies nila ay ipinapasa nila yan sa consumer. Hindi naman tama yun. So I think, and I agree with Senator Marcoleta dito, no, definitely, na merong mga opportunities, no, para maamyendahan yung batas, para ma-internalize ng Meralco yung inefficiencies nila at hindi nila maipasa yan sa consumer. Kasi just imagine mga kababayan, no, kung hindi sa inyo maipasa yung mga nagbabayad sa Meralco, no, kung hindi sa inyo maipasa yung inefficiencies nila, bababa ang signal sa kuryente para sa inyo. And also, Adman, speaking of kuryente, napakamahal pa rin ang kuryente sa ating bansa. At the fact na mahal ang kuryente, that pushes investors away. And itong si Marcos Jr. hanggang ngayon, hindi pa rin niya ginagawa ng paraan para bumaba ang signal sa kuryente. Sinabi niya nung kampanya, gagawa siya ng mga paraan, mga pulisiya, programa, para maibaba ang presyo ng kuryente. And yet hanggang ngayon, ganyan pa rin at nakikita natin ang ginagawa ng Meralco sa ating mga mamamayan. So, ibig sabihin, definitely, meron pa rin opportunity para baguhin yung batas at singilin ninyo si Marcos Jr., mga kababayan. Nasaan na yung pinangako niyang murang kuryente na pagbaba ng presyo ng kuryente? Hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa rin bumaba ang kuryente. Kaya nabanggit ko nga kanina, yan ay halimbawa yan na kung ano yung sinabi ni Marcos sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. O kung ano yung ginagawang kaliwang kamay, iba yung ginagawa ng kanang kamay. Hindi pa rin, hindi tugma. No? Dalit salita, pambubudol na naman yan. No? So, meron pa rin opportunity mga kababayan, no, para mabago yung batas at thank goodness for senators like Senator Rodante Marcoleta na nakita niya yan na may paraan pa para maamyendahan yung batas para mas maibaba pa lalo ang presyo ng kuryente. Huli na lang po, meron pong mga nananawagan na magbitiw na sa pwesto bilang Executive Secretary si Ralph Recto na dati ring Finance Secretary na sinasabi nila na ito yung parang kabilang sa mga responsable daw. Kaya ganito po yung takbo, tahak ng ating ekonomiya ngayon. Nababansagan nga po siya, Doc, na VAT man. Ano po ang masasabi niyo po dito? And sa tingin niyo po, sino talaga ang accountable, no? Ang kung pag-uusapan itong mga pangyayari, mga ganap at yung mga napupunan niyo po sa takbo ng ating ekonomiya ngayon? Nabanggit ko to sa isang interview sa inyo, Advar, noon, ano, na itong mga polisiya halimbawa na pinaniniwalaan ni Secretary Recto, itong pag-i-impose ng mga taxes, gaya ng VAT, yan yung Keynesian na policy na kung saan yan tuloy-tuloy ang paggastos ng gobyerno, taasan ninyo yung buwis, kasi pag tinaasan ninyo yung buwis, meron tayong magagamit para panggastos ng gobyerno. Ganong paraan, no? Meron din namang isang school of thought, Admar, na kung saan instead of i-increase mo yung taxes mo, ibababa mo yung taxes para magkaroon ng economic activity. So, sa basa ko dito kay Secretary Recto, yung kind of policies na nakita natin sa kanya over the years, no, since na siya ay naging senador, no, yung kanya ngayon experience in the executive department. What I saw is a case of policy of expansionary fiscal policy. Ibig sabihin, pag-expand ng gobyerno at the same time, pag-i-increase ng mga buwis. So, there are times, Admar, na okay yung ganitong policy. No, hindi ko sinasabing palpak yung polisiya na yun kasi in fact sa mga ibang bansa, umu-okay naman yan eh. May mga panahon na akma yung ganyang polisiya. Sa ngayon mga kababayan, hindi po yan akma. Kasi sa ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin. Dapat ito yung mga panahon ngayon na gumawa ang paraan ng gobyerno para maibaba ang presyo. One of the ways to lower prices is actually to lower taxes. Kasi pagka bumaba ang tax, mas marami na ang kaya nating mabili kasi bumaba yung buwis na binabayaran natin. And at the same time, makakapag-increase ito ng economic activity para naman hindi maging 3% yung economic growth. So merong kabilang side ditong polisiya nito na hindi
hindi ganito sa palagay ko, no, na hindi ito yung pinaniniwalaan ng ating mga economic policy managers, including Secretary Recto, no. So kung may mga nananawagan na siya umupo sa pwesto, mga tao lang po yan na naniningil sa kanya, no, kasi tung nakikita natin sa ngayon na mataas na presyo ng mga bilihin, in part it's a result of government mismanagement of the economy, no. So kagaya ngayon, it took them a while to realize na okay, tanggalin natin yung excise tax. It took them a while to reach out to China to ask for, access sa crudo. No, in fact, mga ibang bansa weeks ago, kagaya ng Canada, kinausap na si President Xi ng China, no. So, kumbaga, ito nakikita natin ngayon na mataas sa presyong bilihin, no. Bagamat global 'yan. Yes, naintindihan natin. That tong shock na nangyayari na sa atin is global in nature ito kasi wala naman tayong control dun sa Middle East. Pero, hindi ibig sabihin na walang pwedeng gawin yung gobyerno natin. And sa nakikita natin sa ngayon, no, dalawa yung nakikita ko. Unang-una is mabagal yung naging pagkilos ng gobyerno para ma-minimize o ma-mitigate yung shock na dumating sa bansa. Yun yung una, mabagal. And ikalawa, ineffective. No? Kasi nakita natin ngayon, may mga ginagawa sila, but yet it did not help actually lower prices. So, kumbaga, hindi lang kulang, mabagal pa yung kilos. At they're late in the game, Admar. No? So, itong mga kababayan natin na gusto si Secretary Recto na bumaba sa pwesto, naniningil yung mga yan. They're asking him, asking him to step down because that is accountability, Admar. Since na-mention mo accountability, the buck doesn't stop with Secretary Recto. In terms of accountability, the buck stops with the President himself. At the end of the day, Admar, it is the President who remains accountable to the people. Kung ano man yung nangyayari sa ngayon, sa kanya yan. No? So, ultimately, ang sisingilin dyan ay si Pangulong Marcos Jr. Opo. Doc, huli na lang. Nalagpasan na ba ng epekto ng oil crisis yung naging epekto ng pandemya noon sa pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Kumbaga, mas malala ho ba ang oil crisis na ngayon kumpara sa pandemya noon pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Oo. So I understand, Jake, wala tayong masyadong oras, no? But I'm gonna give you a very brief response. Nung panahon ni FPRRD, mas handa ang bansa sa anumang krisis. Bakit? Unang-una, mas mataas ang paglago ng ekonomiya. At ikalawa is yung ating pangungutang, no, yung debt to GDP ratio mababa. No? It was around 39%, no, kung hindi ako nagkakamali. Basta mababa siya, less than 40%. Mababa. Nagkaroon ng pandemic, the country was in a better position. Kasi nga maayos yung pamamalakad, no, nung mga panahon na yon. Fast forward, ngayong krisis sa gitnang silangan, itong gera ng US, Israel at Iran. We are less prepared. Bakit? The quarter preceding, nung nagkaroon ng gulo sa Middle East, ang growth natin was only 3%. Ikalawa, yung debt to GDP ratio natin already is more than mga 60% na. So ibig sabihin, kung magkaroon ng shock na kinakailangan nating mangutang, no, para sa pang-ayuda, to provide subsidy sa transport sector, tulong sa mga mahihirap, no, sa ating mga kababayan, we have very little room to maneuver as a result. No, mas hindi handa ngayon kaysa noon. This could have been prevented if the Marcos Jr. government in the first 3 years, no, nung half ng 2022, 2023, 2024, 2025, 3.5 years, naging mas prudent sila in terms of kanilang economic policy. It's been prudent, hindi sila gumastos ng gumastos, hindi sila naningil ng maraming buwis, hindi sila nangutang ng nangutang. And yet what happened in those 3.5 years, mga kababayan, has set the stage kung ano yung krisis na nararamdaman nating lahat ngayon dyan sa Pilipinas. Kasi, ang nangyari mga kababayan, hindi tayo naging mas handa kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So yun yun, Jay, no? We don't have much time, but I think, yun yung gist niyan. Nung panahon ni FPRRD, we were more prepared for a shock compared to now we are less prepared. Kaya tayo naging less prepared dahil sa kagagawan din ni Pangulong Marcos Jr., kagagawan ng Congress, kasi nga instead of being prudent in terms of using people's money,
gumastos sila ng gumastos, at ito po ang naging pinahinatnan natin sa ngayon, Opo. mga kababayan. Mensahe po ninyo sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga karaniwang tao na papaano ba sila makaka-adjust sa ganitong economic environment, Doc, na meron tayo ngayon? Well, ang mensahe sa ating mga kababayan, alam nyo, dahil sa klase ng gobyerno na meron tayo ngayon, huwag nyo na silang asahan. Wala kayong maaasahan sa gobyerno. May ayuda, yes. And again, ayuda is temporary. No, sa palagay ko, under kay Marcos Jr., expect nothing. No, kasi nga, sabi ko nga kanina, he's doing one thing sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. No? So he's not being forthcoming sa mga tao. Iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya. So, base dyan, pretty much the people, you're left on your own. So ibig sabihin, magtulungan tayo. No? So halimbawa, kayo bibiyahe, pupunta kayo ng palengke, baka pwede kayo mag-carpooling. No? Samahan nyo yung mga kaibigan nyo, yung mga kapitbahay nyo, o pupunta tayo ng palengke, maghati-hati kayo sa gastos. So kumbaga, bayanihan, no? Tayo-tayo pa rin, and we need to rely less sa gobyerno, lalo-lalo yung kasi ng gobyerno na meron dyan ngayon. No? Hindi yan kagaya ng panahon ni FPRRD na maaasahan yung gobyerno. Ngayon hindi. Ang nangyari kasi ngayon, puro grafting corruption, puro kanila, wala sa inyo. So, sa ngayon, wala kayong maaasahan, no? Sa ating gobyerno, unfortunately. So you have to rely on your own and be resilient on your own para malagpasan natin itong krisis na ito. Which, by the way, Jay, malagpasan din naman natin ito kasi itong mga krisis na ganito, temporary lang naman yan. Kaya lang medyo baka magtagal ngayon. But nonetheless, matatapos din naman yan.